Ang isang tingin at ngiti ay sapat na upang mapatili ang milyong kababaihan sambit ni Jiang Han sa kanyang isip sabay lahad na kung ganun susundan niya ang yabag ng kanyang mga predecessors siya na ay ang siyang magiging white-haired prince ng henerasyong ito sambit ni Young Master Leng sa bandang likod ang ngiti nitong ito ano ito raw ba ay nakahanap na ng solusyon kasabay ng thumbs up, ay sinabi naman ni Ling Shi na ang kanyang master ay awesome. Hehengisi ni Jiang Han inilahad sa dalawa na ang mga ito ay nagkaroon ng injury sa nangyaring battle ngayon lang kung kaya samantalahin na lang muna ng mga ito ang pagkakataong ito upang gamitin ang environment ng snow pond at subukang mag-recover sa lalong madaling panahon, sa last minute na lang sila aalis. Got it tugon ni Young Master Leng, yes master tugon naman ni Ling Shi. Sa kanyang isip ay inilahad ni Young Master Leng na hinihintay lang nitong mapagod ang kalaban ito ay tila isang general na patanong kung bakit hindi niya napansin ang mga great qualities na ito nito noon, ang kanyang isip ba ay naging masyadong napakakitid. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiang Han na siya ay nakapasok sa combat state magmula nung ma-absorb niya ang Dark Thunder of Hell kung kaya, ang realm ay mag-e-stabilize ng kusa. Ngayon ay titingnan niya raw kung kamusta na ang psionic energy sa kanyang Mud Ball Palace sa araw na ito, at ganoon na nga mismo ang agad niyang ginawa. Ang space ay nag-expand ng husto ang psionic energy ay nag-stabilize sa 5th order ng 6th grade ito ay katumbas ng sa mga warriors na nasa Marquee Realm gayunpaman kapag ka iko-konsidera ang Dark Eyes malamang na ito ay may mas ihihigit pa ng biglang sa kanyang kamalayan, ay mayroong maririnig na paghakbang. Ang dalawa nitong kamay ay itinakip sa magkabilang mata ni Jiang Han. Si Jiang Han naman ay napatanong, kung bakit mayroong ibang kaluluwa rito sa kanyang Mud Ball Palace. Husband sambit ng Remnant Soul at syempre ito ay walang iba kundi ang Remnant Soul ni Ruzu imposible sambit ni Jiang Han sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla ang Mud Ball Palace ay maaaring makalikha ng mga bagay-bagay pagkatapos na makapasok sa 5th order kaya ano hindi raw ba kaya, na dahil sa sobrang pagkamis niya sa kanyang asawa nalikha niya ng subconsciously si Ruzu. Sa kanyang pisikal na katawan ay pinagpawisan si Jiang Han at napalunok ng laway habang sa kanyang kamalayan naman ay agad siyang bumaling at inilapat ang magkabilang kamay sa baywang ni Ruzu, inangat. Kung ganun lahad niya umano'y kung ganun hahayaan niyang maging mas wild pa ang kanyang imahinasyon imagine si Ruzu, na suot ang iba't ibang uri ng costume. Husband sambit ni Ruzu nagtanong kung ano ang lahat ng bagay na ito agad na pamatong, ito raw ay alisin nito ngayon din. Ang kanyang hinlalaki ay inilapat lang ni Jiang Han sa labi ni Ruzu inilahad sa kanyang isip na ang bagay na ito ay lubhang napaka-makatotohanan umano'y kung ganon, tatapusin niya na lang ang panaginip na ito. Sa sumunod na panel sa kanyang kamalayan partikular sa kanyang Mud Ball Palace ay makikita ang isang tent sa loob ay sinabi ni Ruzu sa kanyang husband na tumigil na subalit si Jiang Han, ay ayaw magpaawat. Hay buntong hininga ni Jiang Han makalipas ang ilan pang mga sandali na patanong sa kanyang isip kung ano ang warm nourishing feeling na ito na nararamdaman ng kanyang kaluluwa mayroong napagtanto teka lang ang pakiramdam na ito raw ay kahalintulad sa double soul cultivation na isinagawa sa kanya ni Yan Qingcheng noon. Hindi ito raw ay hindi maaari ang lahat daw ba ng ito nang biglang ang Forbidden Soul Curse, yung soul curse na ginamit niya kay Mission. Maririnig ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan ng paulit-ulit mapag-aalaman na sa kasalukuyan pala siya ay ginigising ni Young Master Leng, siya'y pinagsasasampal ng paulit-ulit. Nang magising si Jiang Han ay agad niyang binatukan si Young Master Leng, ito raw ay napaka-annoying. Master lahad ni Ling Shi kung sila raw ay hindi pa aalis ngayon ang stratagem ay magsasarado na, at ito'y hindi na nila magigising pa. Hasambit ni Young Master Leng sabay turo kay Jiang Han ito raw ay tinutulungan niya lang pagkatapos na makita kung gaano ka-anxious si Ling Shi ni ayaw niya nga raw ito'y gisingin humingi ng tawad si Jiang Han, sabay dugtong sa kanyang isip na siya ay masyadong nalunod sa kanyang nararamdamang emosyon at hindi na napansin ang oras. Agad siyang nagpasalamat kay Young Master Leng salamat daw sa ibinigay nitong Dark Eyes ng Leng family sa kanya umano'y sa hinaharap siya'y nasa likod lang nito kasabay ng pagbaling, ay tumugon si Young Master Leng na hindi niya ito kailangan ibinabalik niya lang ang pabor. Sa kanyang isip ay napatanong si Jiang Han na hindi raw ba kaya na ang ice crystals na nakita niya ngayon lang ay ang mismong Dark Eyes hindi raw ba kaya na talagang si Ruzu ay nasa kanyang Mud Ball Palace, napatanong kung bakit nangyayari ang bagay na ito ngayon.
Sa labas ng kuweba ay mayroong mararamdamang bug zone ng enerhiya na pasabi si Young Master Leng na siya ay hindi sigurado kung ayos lang ba si Miss Yon. Tumugon si Jiang Han na iyon ay hindi mamamatay sabay dugtong sa kanyang isip na kailangan nilang makatungo agad sa isang ligtas na lugar, nang muli niyang masuri at masiyasat ng maigi ang kanyang Mudball Palace. Sa labas ay makikita ang paghagis ng kung anong bagay, pumulupot kay Miss Yon. Yu Changqing sambit ni Miss Yon ang pangahas naman daw nitong gawin ang bagay na ito sa kanya. Ano, mahahandle raw ba nito ang responsibilidad, mahahandle ba nito ang consequence mula sa Yon family? Nagtanong lang si Yu Changqing kung ano ang pinagsasasabi nito, siya raw ay narito lang naman sa araw na ito upang pigilan itong makaalis mula sa Tianyuan City. Mapapansing si Miss Yon ay nahulog sa soul locking stratagem na inihanda ni Yu Changqing para sa kanya. Sinabi ni Yu Changqing na siya ay gumastos ng malaki, may handa lang ang stratagem na ito para rito, subalit hindi niya inaasahan na tanging ito lang ang lalabas mula sa loob. Kasabay ng tawa, ay idinugtong na mukhang pumapanig sa kanya ang mga gods. Sa bakana ng kuweba ay makikitang nag-oobserba ang tatlo. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ang soul locking stratagem na ito ay mayroong kakayahang maanhibit ang soul power ng isang individual sa loob ng maikling panahon. Ang bagay na ito ay hindi mura. Si Yangxi ay purong soul cultivator, marahil ito ay mayroong ilang basic na martial arts skills, ngunit kung wala ang soul power nito, ito ay walang silbi. Sinabi ni Lingxi na hindi niya inaasahang si Yu Changqing ay mangangahas na i-offend ang Yun family. Nagtanong si Young Master Leng kung ano na ang gagawin nila ngayon. Ang Yu family na ang siyang may kontrol sa Tianyuan City sa loob ng ilang dekada. Kung i-activate ng mga ito ang defense stratagem, sila'y hindi makakaalis dito nang hindi lumalaban. Nagtanong si Jiang Han, kung sa tingin ba nito'y alam ng ama nito ang ginagawa nitong ito. Ngayon lapit ni Yu Changqing, kung iisipin mo raw kung papatayin niya lang ito agad ay magiging kasaiangan. Tinanong si Miss Yun kung sa tingin ba nito ito pa rin ay ang high-end mighty na daughter ng Yun family, ito raw ay bilanggo niya na lang ngayon. Umano'y kung kaya nitong magpalipas ng gabi kasama si Jiang Han, bakit sa kanya hindi? Nonsense, pasigaw na tugon ni Miss Yon. Hatugon ni Yu Changqing, kung ganun bakit hindi nito dalhin ang ulo nun sa kanya, iyon pa naman ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Sa parehong sandali ay lumitaw si Jiang Han. Nagtanong kung ito ba ang tinutukoy nito, hawak ang bagay na pinapalabas niyang pugot na ulo ni Jiang Han o ulo niya. Si Yu Changqing ay lumingon sa ganitong expression sheet. Mura ni Young Master Leng, sila raw ay mae-expose. Umano'y sinabihan niya na ang idiot na iyon ay makikilala pa rin ni Yu Changqing kahit na nagbago na ang kulay ng buhok nun. Gayunpaman laking gulat niya, nang talagang si Jiang Han ay hindi nagawang makilala ni Yu Changqing. Nagtanong si Yu Changqing kung sino ito. Sumagot si Jiang Han na siya ay nagtatrabaho para sa Yun family at gusto niyang gamitin ang ulo na ito ni Jiang Han bilang oportunidad upang makausap ang Young Lord. Magmula pa pagkabata ay alam na ni Yu Changqing na siya ay naiiba. Siya ay ang anak ng City Lord, nasa kanya na ang lahat ng resources ng mundo sa buong syudad ng Tianyuan. Siya ay isang individual na mayroong hawak na absolute power. Gayunpaman hindi niya inaasahan na isang araw siya ay magiging biktima ng pambo-bully at ang mas malala, siya pa ay ang siyang na-expel sa academy. Magmula nun siya'y naging tampulan na ng panunukso, kinaladkad na parang aso at maging ang kanyang ama, ay nadamay sa kahihiyan. Ngunit lahad ni Yu Changqing kay Miss Yun, ngunit umano'y magmula sa araw na ito ang lahat ay magbabago na. So baling niya kay Jiang Han, so ito ay nagmula sa Yun family, tama ba? Ngunit hindi raw ba't ito ay narito upang makipag-negotiate ng terms sa kanya? Pues kung ganun ito raw ay lumuhad sa harap niya, at ito'y kakausapin niya. Si Lingxi ay nakaramdam ng matinding inis sa kanyang narinig ang pangahas naman daw nito, subalit siya ay pinigilan ni Young Master Leng, wag daw nitong spoil ang plano ng master nito. Lumalabas na ang stratagem pala na ito na ginamit ni Yu Changqing kay Miss Yun ay nangangailangan ng enerhiya upang masustain, at bilang parte ng plano, ang dalawang ito ay inutusan ni Jiang Han na maghanap ng tsansa na wasakin ang energy core ng stratagem habang dini-distract niya si Yu Changqing at ang mga kasamahan nito. Hihingisi ni Jiang Han isang bagay naman na ipinagtaka ni Yu Changqing. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito, si Jiang Han ay nagpatuloy sa pagtawa. Sa sarcastic na tono ay nagtanong kung ito na ba ang Young Lord ng Tianyuan City. Umano'y ang resources na nasa kamay nito ay katumbas ng buong syudad, yet ito ay nagagalit, dahil lang sa ito'y hindi may kasal kay Yun Shi at maging aso ng Yun family.
Ikaw sambit ni Yu Changcheng nagtanong si Jiang Han kung ano ang binabalak nitong gawin sa ulo na ito ano ito ba'y gagamitin nito upang makasipsip sa Lord ng Tianfeng County ano talaga raw bang iniisip nito, na iyon ay maglalapat ng mata sa isang asong tulad nito. Si Yu Changcheng ay tuluyang na-provoke kasabay ng pagsugod ay sumigaw na ito ay tumahimik hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip ng mapansing narating na ni Yu Changcheng ang 4th grade ng Marquee Realm umano'y ang magkaroon ng ganitong kapangyarihan sa edad nitong ito ay talaga namang napaka-impressive, subalit ito ay napakalayo kung ikukumpara kay Ruzo. Kasabay ng pag-atake ay nagtanong si Yu Changcheng kung ano naman ba ang alam nito sa family rankings umano'y ang City Lord ay hamak lamang na po ng Chanwo Empire kaya ano naman kung hawak niya ang kapangyarihan ng Chanwo, napamura si Jiang Han. Shit sambit niya sa kanyang isip ito raw ay malakas lumalabas na ito raw pala ay hindi ganoon ka-idiot considering ang kapangyarihang taglay nito sayang lang at ang tangang ito ay hindi alam kung papaano gamitin ang full potential nito, ni hindi nga nito alam kung papaano gagamitin ang kanyang soul power. Kasabay ng sunod-sunod na atake ay sumigaw si Yu Changcheng na ang pangahas naman ng isang hamak lang na 1st grade Marquee na tulad nito na umastang mayabang sa harap niya ano ito raw ba ay dahil lang sa ito ay mayroong apelyidong yon, si Jiang Han ay umiwas. Si Yu Changcheng ay nagpatuloy sa pag-atake gamit ang kanyang pamaypay habang si Jiang Han naman ay nagpatuloy sa pagsalagyang master sigaw ng isa na titiyak niya rong malilid nito sa tagumpay ang Tianyuan City sa hinaharap gayunpaman hindi niya na naituloy ang sasabihin niya pa sana sapagkat siya'y bigla na lang sinunggaban ni Young Master Leng isinunod yung iba sa parehong sandali, ay hinahanap naman ni Ling Shi ang energy core ng stratagem. Ilang segundo pa ito'y kanya nang natagpuan sa puntong ito'y hawak na ni Yu Changcheng ang pugot na ulo inilahad na isang araw ang lahat ng mga ito ay luluhod sa harap niya, ang tinutukoy niya ay ang Yun family. Sumabat si Jiang Han na iyon ay wala ring silbi dahil magmula pa nung ancient times mayroon lang iisang paraan upang makonquer ang mundo ang energy core ng stratagem ay pinuntirya ni Young Master Leng naging dahilan ng pagkawasak nito, isang pagsabog ang dumatal. Napatanong si Yu Changcheng kung ano ang nangyayari napatanong kung ano ang napakalakas na puwersa na ito idinugtong ni Jiang Han na upang makonquer ang mundo, kailangan mong maging mas malakas. Bigla na lang may kung anong tumama kay Yu Changcheng na naging dahilan ng kanyang pagtilapon sinundan ni Jiang Han ng isa pang atake subalit mayroong sumalo, at ito ay walang iba kundi si Lord Yu. Sa patanong na paraan ay inilahad sa kanyang anak na hindi ba't sinabihan niya na itong wag nang i-provoke pa ang Yun family, nabitawan ni Yu Changcheng ang hawak niyang pugot na ulo. Father exhale ni Yu Changcheng buti na lang daw at narito ito ang kamay ay in-extend patungo sa pugot na ulo idinugtong sa kanyang ama na buti na lang at narito ito sapagkat ang kid na iyon ay napaka-strange sumigaw si Lord Yu na wag itong gumalaw sa parehong sandali ay makikita ang paglipad ng espada sa napakabilis na speed si sambit ni Yu Changcheng sa kanyang ama nasa kanya na raw ang ulo ni Jiang Han gayunpaman, ang dugoy bigla na lang tumilamsik. Mapag-aalaman na ang espada pala ay tumama sa balikat ni Lord Yu sinigawan ang kanyang anak na tumakbo ang bastard na ito sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip ito raw ay ibang-iba kung ikukumpara sa 7th grade drug addict na Marquee na iyon, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Si Jiang Han ay nakipag-communicate inilahad na si Yu Tao ay narito kaya magkakaroon ng pagbabago sa plano kailangan nilang i-activate ang Plan B isang bagay naman na ipinagtaka ni Miss Yon, nagtanong kung anong Plan B ang pinagsasasabi nito. Tumugon si Jiang Han na since siya ay ayaw ng mga itong paalisin dito ng matahimik, siya ay gagawa ng dagdag pang mga gulo. Gamit ang kanyang soul power ay muling nagsummon ng mga espada si Jiang Han kinuha niya pabalik maging ang espadang nakabaon sa balikat ni Lord Yu maging sa likuran ay mayroon na ring mga espadang nakatutok isang bagay naman na ikinagulantang ni Yu Changcheng agarang binigyan ng babala ang kanyang ama, subalit siya ay iwinaksilang ni Lord Yu at tinanggap ang atakeng nagmula sa likuran. Inilahad na hindi niya alam na sa Yun family pala ay mayroong nagtatagong Soul Master at umano'y lumalabas, na mukhang ito'y walang anumang intensyon na siya'y hayaan ng basta-basta. Hapangising tugon ni Jiang Han kasabay ng pagsugod si Yu Changcheng ay nangahas na i-ambush ang noble lady ng kanyang family kaya syempre kailangan nitong harapin ang consequence, si Jiang Han ay agad na umatake. Sa kabilang banda si Lord Yu ay nag-release ng matinding enerhiya full sambit ni Miss Yon sa kanyang isip dapat kontrolin daw nito ng kahit na kaunti ang sarili nito nang bigla siyang mayroong napansin, napatanong kung bumalik na ba ang kanyang psionic energy.
Ang pinakawalang atake ay nagawang mapigilan ni Lord Yu. Sinabi ni Jiang Han na ito ay ibang-iba kumpara doon sa isang 7th grade marquee, gayunpaman ito ay hindi pa rin sapat upang siya ay mapigilan, muling umatake gamit ang kanyang 9th fold strength. Ipinirform ni Lord Yu ang Black Tortoise Shield upang protektahan ang kanyang sarili. Inilahad sa kanyang isip na ito ay hamak lamang na first grade marquee, subalit papaanong nangyaring ito ay mayroong ganitong talent para sa double soul cultivation. Umano'y ang kapangyarihan ng Yun family ay talagang hindi maarok. Kung ang mga ito ay hahayaan niyang makaalis magdudulot lang upang slaughter ng Yun family ang kanyang Tianyuan City na para bangkawan ng tupa, subalit kapag ang mga ito ay dinispatcha niya rito nang hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya at dalhin sa County Lord ang ulong hawak ni Yu Changcheng upang iyon ay linlangin, nagsalita si Yu Changcheng. Inilahad na ang kanyang ama ay isang 7th grade marquee na nagawa ng makapasok sa pintuan ng mga celestial beings. Ito ay ang pinakamalakas sa marquee realm, kaya katapusan na nito, inutusan ang kanyang ama na patayin na ang taong ito. Pues kung ganon, tugon ni Lord Yu sa Bible, o umano'y kung ganon ito na ang lugar na paglilibingan nito. Na alarma si Ling Shi. Maririnig ang impact ng pagtama ng atake ni Lord Yu, nagsitalsikan ang mga ice crystals. Sa muli ay nakipag-communicate si Jiang Han kay Miss Yun. Inilahad na manood ng mabuti sapagkat ngayon niya lang ito gagamitin. Napatanong si Lord Yu kung anong uri ng move ito. Sa kanyang isip ay tumugon si Jiang Han na ilang soul techniques mula kay Yan Qingcheng, at isang kung anong bagay na medyo espesyal. Sa puntong ito ay umatake na si Jiang Han gamit ang soul technique na tinatawag na Soul Shock. Ang ice, tinamaan sa dibdib si Lord Yu. Teka lang, sambit ni Miss Yun sa kanyang pagkabigla. Hindi raw ba't ito ay ang legendary na soul technique? Talaga bang ganoon ito ka nakakabulag? Lord Yu, lahad ni Jiang Han. Nagtanong kung ano ang problema. Ito naman ay matinong tao, subalit bakit kailangan nitong mabaliw kasabay ng anak nito? Itinoon ni Lord Yu ang kanyang magkabilang kamay sa espada. Siya raw ay nangako na sa ina ni Yu Changcheng na siya ay mabubuhay ng matagal, kaya hindi siya maaaring mamatay dito. Well, sabat ni Jiang Han, sayang lang at ito'y pinalaki lang nito para sa wala, sapagkat ang buhay nito'y hindi na rin magtatagal. Sinabi ni Lord Yu na hindi siya maaaring bumagsak ng ganito. Kailangan niya munang masigurong makaalis dito ng ligtas ang kanyang anak bago ibaba ang drawbridge gamit ang controller ng palasyo. Iko-corner niya muna ng dahan-dahan ang mga ito at wipe out. Father Hiyaw ni Yu Changcheng, patayin na raw nito ang taong ito. Umano'y kung hindi nito maibibigay sa kanya ang titulo at least naman ay mapatay nito ang lowlife na ito ng Yun family. Nagtanong kung bakit ba kasi siya nagkaroon ng ganito kawalang silbing ama. Tila nanigas si Lord Yu, dahan daw ang lumingon, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. What a filial kid, lahad ni Jiang Han. Umano'y lumalabas na ni ito'y hindi nito naturuan ng basic manners, subalit sa kabila ng lahat ay pinili pa ring ipagtanggol ni Lord Yu ang kanyang anak. Iginiit na nasabi lang nito ang bagay na iyon dahil sa ito ay isang hamak lamang na batang nahulog sa pagkabalisa. Minura si Jiang Han, o ang individual na nasa harap niya na inaakala niyang member ng Yun family. Sa sumunod na segundo'y hinidbot niya si Jiang Han. Ang tindi ng impact ay mararamdaman. Isinigaw na ito ay ang siyang nag-trigger sa kanyang anak. Natuwa si Yu Changcheng, sila raw ang nanalo. Gayunpaman, sa kasamaang palad para kay Lord Yu, sa split seconds na iyon ay nagawa palang partial na makapag-transform ni Jiang Han sa kanyang dragon form. Mapapansin ang dalawang matutulis na sungay sa itaas ng kanyang noo. Sa pabulong na paraan ay inilahad ng ating bida na hayaan nitong ito'y sabihan niya ng isang sekreto. Ibinunyag na siya ay si Jiang Han. Sa sumunod na segundo'y isang pagsabog ang dumatal dulot ng isang lightning art. Ganito ang naging reaksyon ni Yu Changcheng. Napatanong kung papaanong nangyaring sila ay natalo. Ito raw ay hindi parte ng plano, siya'y nagpas siyang sumibat. Umano'y kung i-o-offer niya sa County Lord ang Sacred Pond at ulo ni Jiang Han, tiyak na siya'y tutulungan nun. Father, titiyakin niya rong ito'y magiging masaya sa maaabot niya sa mundong ito. Tuluyang inabandona ang naghihingalo niyang ama. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Tianyuan City kung saan maririnig ang isang boses na naguutos na i-lockdown ang syudad. Ito raw ay order mula sa Lord. Isarado ang city gate ngayon din, huwag hayaang mayroong sino mang makapasok at makalabas. Ang mga city guard ay nabigla sa order na ito. Napatanong ang isa kung ano ang nangyayari. Umano'y ang pag-lockdown sa syudad ay big deal, kaya bakit napakabiglaan naman? Tumugon ang isang city guard na mayroong traitor sa loob ng syudad.
Kung ganun sigaw ng captain umano'y kung ganun isarado ang city gate ngayon din ibaba ang drawbridge. Ang mga city guards ay dali-daling nagsitakbo, at ang gate nga'y kanila nang isinarado. Sa sumunod na sandali nagsireklamo ang ilang mga residente mayroong sumigaw, na ang kanyang pamilya ay nasa labas pa. Ang anggulo ay humawi patungo sa labas kung saan makikita ang grupo ni Jiang Han hay buntong hininga ni Lingxi, sila raw ay muntik nang makulong sa loob. Sinabi ni Young Master Leng na buti na lang at naging sapat ang ginawa nilang pagtakbo ng mabilis. Sinabi ni Miss Yun na ang naging reaksyon ni Yu Changcheng ay napakabagal, malamang daw na iyon ay natakot ng husto. Nagtanong si Jiang Han kung ano pa ba ang dahilan, sabay labas sa kung anong bagay iyon daw ay mabagal nang wala ito, binitawan patungo sa kamay ni Miss Yun. Mapag-aalaman na ang bagay na ito pala ay walang iba kundi ang token ng City Lord. Maihahalin tulad sa seal ang sino mang may hawak, ay siya ring may hawak sa kontrol ng buong syudad. Well, lahat ni Jiang Han since alam nito ang patungkol sa bagay na ito ito'y ibibigay niya rito. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Yun sa kanyang narinig, napatanong kung bakit. Tumugon si Jiang Han na although sila ay aalis na ang City Lord sa ngayon ay patay na ang token ay naglaho, kung kaya ang syudad na ito ay mahuhulog sa state of chaos. At patungkol naman kay Yu Changcheng, natitiyak niyang iyon ay abalang-abala sa ngayon. Malamang na iyon ay magkakalat ng rumor patungkol dito at kay Jiang Han sasabihin ito at ang Yun family ay nagtaksil magpe-presente ng ebidensya sa County Lord. Dito ibubunten ang bintang sa naging pagkamatay ni Yun Shen at ng City Lord na ama nun. Well, ang ginawang hula ni Jiang Han ay hindi nagkamali sapagkat ganoon mismo ang ginawa ni Yu Changcheng. Inilahad na Sun ang kwento patungkol sa ginawa niyang pagdispatch sa villain na si Jiang Han ay kakalat sa buong Chanwu Empire at ang Yangtze na iyon, ay mabubulok sa latian ng eskandalo. Idinugtong ni Jiang Han kay Miss Yun na isang katagalang ang kailangan upang ito ay pangilagan ng lipunan. Sinabi ni Miss Yun, na tanging tunay na evil lang ang makakapag-isip ng ganoong plano. Ngayon dugtong ni Jiang Han sa pamamagitan ng bagay na ito ang token ang tinutukoy niya umano'y sa pamamagitan nito masasamantala nito ang chaos upang makagawa ng kung ano since ang kalaban ay naruroon at siya ay nagtatago. Hindi naman na siguro kailangan pa na sabihin niya pa rito kung ano ang susunod nitong gagawin. Hindi raw ba nang may pag-aalangan, ay tumugon si Miss Yun na pag-iisipan niya. Asya nga raw pala dugtong ni Jiang Han ang bagay na ito ay nagmula sa singit ni Lord Yu kaya wag nitong kalimutang ito'y hugasan. Sumigaw si Miss Yun, na bakit hindi nito sinabi ng mas maaga. Hihihingisi ni Jiang Han inilahad sa kanyang isip na hanggat ipagkalat lang ni Yu Changcheng ang balitang siya ay patay na ang kanyang plano ay gagana, siya ay hindi na maaabala pa ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Una lahad niya kasabay ng tawa kailangan niya munang kumpirmahin kung ang kaluluwa ba na nasa loob ng kanyang Mudball Palace ay talagang sa kanyang asawa at kapagka nakumpirma niya, si Jiang Han ay nagpatuloy sa pagtawa. Hasambit ni Lingxi ilang araw na rong hindi naging ganito kasaya ang kanyang master habang sinabi naman ni Young Master Leng na ang ekspresyon nito ay napaka-disgusting, mapapansing inaamoy ni Miss Yun ang token.